O, nasa na yung mga tanga? Ang mga hindi marunong magbasa, ang hindi marunong makaintindi ng English o anuman, paras lang tayo, pero nakakaintindi ako. So ito, panoorin nyo para malaman ninyo kung ano ang mga nagawang kasalanan at kung sino ang mga nagsampa ng kaso against kay Tatay Duterte ninyo. Ito yon. Napakatanga kayo, ang lalaki ng pinag-aralan niyo, tayo hindi kayo marunong mag-research para kayo maniwala at malaman ninyo kung sino talaga ang mga nagsampa ng kaso against sa Tatay Duterte ninyo. Sabi, sino daw ang nagkaso dito kay kay Tatay Diggs sa ICC? Oh. So, dapat talaga nagre-research kayo para hindi kayo tanong ng tanong at para hindi rin kayo bintang ng bintang kung kani-kanino kung sino talaga ang nagsampa ng kaso doon sa inyong mahal. So, nakalagay dito, i-google natin. 2017, April 24, ang nagsampa ng kaso, Jude Savio, lawyer ng Confess Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato. Sinampahan niya ng kaso si Tatay Diggs nyo kasama ang 11 of his loyal allies. So, ang pagsampa ng kaso ay yung crimes against humanity at yung tuloy-tuloy na pagpatay ng maraming tao. And June 6 ng 2017 din, ang nagsampa naman ng kaso ay si Senator Antonio Trillanes at ang former Magdalo Party List representative na si Gary Alejano. Nag-file sila ng supplemental communication before the ICC saying it was time na imbestigahan na rin ang war on drugs. Yung sumunod ng taon, February 8, ayun, sinabi ng Malacanang na sisimula na yung preliminary examination o February. Ang sumunod nun, sumunod na buwan, in-announce ng Malacanang na magwi-withdraw na tayo, Pilipinas, sa Rome Statute. Alam nyo na kung bakit magwi-withdraw. Para hindi na mangialam ang ICC sa mga kaso sa Pilipinas. Para nga naman lusot, di ba? At March 17, ayun na, sinimulan na nga. Nagsulat na sila ng notification na magwi-withdraw na talaga tayo sa ICC. Yan. And then, August 28 naman, ng taon ding 2018, hindi pa na-approve yung hindi pa na-approve yung withdrawal na tumitiwalag ang Pilipinas August 28, yung mga activist naman at yung mga pamilya ng 8 biktima ng war on drugs ay nagsampa rin ng kaso. Nagbuo sila ng grupo na ang tawag ay yung Rise Up for Life and for Rights. At sila ay nag-file ng complaints sa ICC. At inaakusahan nila ang inyong Tatay Diggs ng crimes against humanity. And then, hindi pa approve yun Hindi pa tayo tiwalag nun. Meron pa tayong nun sa ICC. Tandaan nyo 2019, March 17, ayun na, nag-take effect na. Yung Philippine withdrawals from the ICC takes effect. And then, December naman, nung taon din yun na 2019, ayun, nadetermine ng ICC na kailangang i-proceed ang kaso dahil meron namang mga sufficient basis. And then 2020 naman, ng January 14, bigla namang nag-withdraw itong si Savio, yung unang-unang nagkaso. At sinabi na political propaganda lamang daw ito. Pero sinabi ng ICC, prosecutors, na hindi siya mawi-withdraw. Because the office has an obligation to register whatever it receives. Sabi naman ni Butch Olano of Amnesty International, na kahit wala ang complaint ni Savio, ay 53 communication have been submitted na sa ICC, all of which are being reviewed na. And December 14, 20 ng ICC, may reasonable basis daw
At sila'y naniniwala na ang crimes against humanity were committed in the Duterte's administration, war on drugs. So, ayun na. Yun na yun. Nabanggit ko na yung mahabang istorya pa yan. Kasi meron pa yung lumabas yung mga resulta ng mga ganyan and everything. Ay, ang tanong lang naman ay sino daw ang nagkaso. So, malinaw na malinaw kung sino nagkaso. 'Di ba? So, yun lang naman ang tanong, sino daw ang nagkaso. So, ayan na, nasagot na kung sino nagkaso. So, sana ay maliwanagan kayo at hindi kayo bintang ng bintang. Lagi kayong binabato ninyo yung presidente. Ang presidente naman ay sumunod lamang. Sumunod lamang sa naaayon, sa nararapat, sa batas, sa Interpol. Sumunod lang naman ang presidente sa utos ng ICC sa Interpol, at ang Interpol naman ay kailangan din na may pagbigyan natin dahil 'di ba? Tinutulungan din tayo ng Interpol na tumugis ng mga kriminal sa ibang bansa. So parang lang 'yan, bigayan lang 'yan. At nararapat lamang na tayo ay sumunod sa batas kung meron man na suspected na tao na dapat na managot at magpaliwanag, ay nararapat lamang na pagpaliwanagin. Malinaw po ba? So yun. So naliwanagan na kayo kung sino nagkaso. Nasagot na po ba yung tanong? Next question please.